Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kaya ba yun, ha? Pag nagsimula dito sa Pinas yung ano, flying car. May mababang saranggola yun, Brad. Ang daming kable dito na ano eh, no? Daming kable dito. May mga tsinelas pa. Mga tsinelas pa. Pero dapat, yung mga engineers natin, di ba binabak na yung mga kable niyan? May mga ganun eh. Sa BGC ata, wala nang makikita no? Ano siya? Mga Stateside yung design. Yun maganda. Dapat maging ganun na yung din natin, no? Kasi, Ayala yung Brad eh. Ayala yun eh. Philippine government tayo. So, meron pa rin poste yung nakatirik sa gitna. Yung mga na-road widening niya, diba? Yung mga poste, naiwan sa gitna. Yan yung sinasabi mo. So, yung poste yun, hawak naman ni Meralco. So, kailangan sila naman yung mag-aalis nun. True. Diba? Ang hirap naman ng gobyerno dito sa atin eh. Meralco, PLDT. Oo, na-widening nga, may mga poste naman sa gitna. True. Tsaka, so, meron ka pang dagdag na idea, medyo, idea for malesen yung traffic. Malesen yung traffic. Hindi, alam mo, number 1, yung yung gobyerno natin, gumagawa na rin talaga ng ng paraan, di ba? Para malesen yung traffic. Pero ganun pa rin eh. Di ba? Pinaparami nila yung kalsada, kung maglalagay ka ng flyover. Excuse me. Di ba? Tapos, ano pa bang ginagawa nila? Widening nga. Hindi ko alam bakit sobrang pa rin. Sobrang dami pa rin ng may mga traffic pa rin talaga eh. Siguro, especially dito sa sa Manila. Kasi andito yung sentro natin eh. Di ba? Oo. From province, mababa yung rate nila. Mentality na lulusin ng Manila. After yung trabaho. So, ang daming umuwi ng Metro Manila na ipagsapalaran na hoping meron silang trabaho na makukuha. Nasusumiksik yung mga tao. Mabilis pa natin mag-reproduce ng mga kapitbahay. O kamag-anak. Totoo. Alam mo yung iba nga, di ba, na mga galing probinsya na nag-hope na dito sila makakuha ng trabaho. Ngayon pagdating dito, ang hirap din ng buhay, titira sa ilalim ng kalsada, ilalim ng tulay, di ba? Tapos mamamalimos na dito na So naiipon dito sa Metro Manila. Pero meron din naman tayong mga probinsyana na lumuwas dito sa Manila na successful. Di ba? Number 1 si ngayon eh, si Paris Overload. Di ba? Silang nasa ngayon, si Diwata. Oo. Di ba? Probinsyano, galing Samar ba yun? Nakulong pa yun eh, di ba? Nakulong pa. Nag-construction, nakulong pa. Sa droga ba yun? Sa Di ba? Tapos ngayon, sikat na sikat. Depende sa mindset ng tao. Cheers pare. No? Oo. Sa fighting spirit nila. Sa fighting spirit nila. Kasi kung ikaw, ito para sa akin kung ikaw mangangarap ka, lakihan mo na. Number 1. Di ba? Tapos, gawin mo. Hindi yung sipagan mo. Di ba? Dapat dyan may ginagawa ka araw-araw na makakarating ka dun sa pangarap mo. O parang si Diwata, di ba? Lumuwas daw siya dito. Kasi feeling niya dito yung success niya. Naniniwala siya doon. Pero hindi agad-agad. Pero nakulong siya. Nakulong siya. Oo, di ba? Hindi kasi instant yan eh. Hindi instant yan. Parang ilang taon siya dito sa Manila, 10 years plus. O hindi ko sure, hindi ko kasi yung buhay niya. Ano tawag niya? Parang may operation. Operation meaning yun pinapalis sila dun sa pwesto nila. Nag-squat sila para magtinda. So ngayon, parang may nangalas sa sarili pwesto. So yun yung lagi niya naririnig ko sa content niya o sa mga short video niya na dati nag-squat lang siya.
sa bangketa. Oo. Tapos, pag may operation, limas yung ano niya, yung paninda niya. Yung paninda niya. Diba? Lahat talaga magsisimula sa ganyan eh. Maghihirap ka. Diba? Mawawalan ka ng pera. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dumating siya ngayon sa point na ang daming ano sa kanya, ang daming blessings. Diba? True. Ano rin, sipag talaga. Tapos, Sipag. right opportunity. Right opportunity, right mindset. Yun yung nagpatibay sa kanya. Ma-apply mo sa lahat yan eh, hindi lang naman sa ano eh. Hindi lang sa kanya. Oo. Sa atin, di ba? Ganun din. Kahit sino. For example na lang yung ano eh, sabihin natin, hindi naman natin minamalit yung mga ano yung mga janitor. Oo. Yan, may pangarap yan. Oo. Gusto rin niyang umangat, gusto rin niyang magkaroon ng ano, di ba? Ng pera, gusto niyang makaipon. Pero ang tanong, meron ba siyang right mindset, meron ba siyang right opportunity, or nasa right environment ba siya? Diba? Kahit gaano kasipag kasi niyan, kung wala ka sa right environment, wala rin. Diba? Parang ibig sabihin nun, lahat naman ng Pilipino, napakasipag. Makikita mo kahit sa ibang bansa, may Pinoy, di ba? O kasi lahat niyan, gagawin niyan para lang makapagtrabaho, para kumita. Di ba? Kaso, wala siya dun sa right environment. Nandiyan tayo. Excuse me lang pare Sa tingin mo, bakit maraming mahirap ng mga Pilipino? Yun nga, oo, no? Number one, kontento na sila. Feeling ko kontento na sila sa ganitong buhay. Makakain ka 3 beses isang araw, okay na sa akin yun. Kumbaga tinanggap na nila na okay na to. Tinanggap na nila sa sarili nila. Yung iba naman, merong mga Pinoy na mataas talaga mangarap. Oo. Yan yung mga nagsusumikap talaga. Yan yung mga umaangat, nagiging successful. Isa pa, kaya maraming mahirap na Pilipino, siguro, kasi since kontento na sila sa ganito, mas gusto nila yung ganitong buhay na comfort na sila dun eh. Parang nandun sila sa comfort zone lang nila. Diba? Ang sabi nga, diba, para maging successful ka, kailangan mo lumabas sa comfort zone. Kailangan mong mahirapan. Kailangan mong maghirap. Hindi yung maghirap na walang pera. Yung mahirapan ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo, para maabot mo yung success. Paano yung mga simula ng pinanganak siya, tapos pwedeng nakaranas sa parents niya na comfort ganyan. Pero mas mahaba yung panahon na wala siyang comfort o hindi siya nakadanas ng comfort zone. So, meaning, nasa struggling part siya palagi o wala siya sa comfort zone. Nasa challenging part siya palagi. Pero hirap pa rin siya. Hirap pa rin. Siguro mindset. Yung mindset siguro. Oo. Kulang. Yun nga, sabi ko kanina, right mindset. Kung ikaw sa isip mo, gusto mo yung maging successful, nag-struggle ka, sa unang unang fail mo, hihinto ka na ba agad? Hindi pa ako lasing. Pangalawang fail mo, hihinto ka na ba agad? Ituloy mo. Oo. Ang sabi nga nila, di ba, kapag kumpara mo yung dalawang tao, yung isa, hindi nag-try, ayaw niyang mag-fail. Yung isa, nag-try, ilang beses nag-fail. Diba? Ito yung mas natuto, yung nag-fail. Kasi nakikita niya yung mali niya, na hindi na niya dapat gawin. So, hanggang sa parating niya yung success. Unlike dun sa takot mag-try, takot mag-fail, hanggang dun na lang siya. Wala talaga siya nabot. Wala siya nabot. Hindi siya nag-try. Diba? Sabi nga, try and try until you succeed. Diba? Doon pala nagsimula yung ganung no? So, wala siyang, maraming mahirap na Pilipino kasi. Magtabi sila. Tapos, yung right opportunity. Right opportunity. Anong yan? Parang ang sa akin dyan, ang ko dyan, diba? Meron tayong mga kababayan na nagpunta ng abroad. Diba? Meron dyan na mga naghirap pa din. Meron naman naging successful din. Diba? Parang sila, hindi right opportunity na kasi yun eh. Diba yung iba sinabi nila pag ako nakapag-abroad, eto na yun, opportunity ko na to. Diba?
So may right opportunity ka na, pareha sila, okay na yun nakapag-abroad. Doon na papasok ngayon yung ano nila, yung mindset nila. Di ba? Kasi yung isa, nakapag-abroad, hindi nakaipon. Yung isa, nakapag-abroad, nakaipon, nakapagpatayo ng bahay. Anong ginagawa na itong isa na may ipon kumpara mo dun sa ginagawa ng isa na walang ipon? Diba? Malamang baka itong isa nagkapera, ginagamit sa pangsugal or yung may ibang pamilya na binubuo doon. Or yung isa naman, nag-iipon, pinag-aaral yung mga anak, o binibigay sa ano. Ganun. Depende rin kasi sa magiging environment mo. Totoo yun, kung ano yung sinasamahan mo daw kasi magiging ganun ka eh. Oo. So kailangan mo ding mamili. Mawala ka sa comfort zone. At magkaroon ka ng pangarap. Tapos, samahan mo yung mga tamang tao. mamimili ka ng kasama. Oo. Totoo yun, sabi nga nila, di ba? Pakilala mo sa akin yung 5 kaibigan mo. Alam ko na yung future mo. Kung ano yung narating nito, yun din yung mga ano. Kung meron kang 5 kaibigan na manginginom, pang-anim ka. Kung meron kang 5 kaibigan na mga sabihin natin successful, pang-anim ka. Ganun yun eh. Kasi kayo na rin yung mag-aangat niyan, mag-aangatan niya, kayo mag-aano dyan eh. 5 kaibigan chismosa. Pang-anim ka. Pang-anim ka ng marites. Ganun, hindi mo maiwasan yung ano eh, yung bad influence eh. Pero nasa sayo na kung paano mo yan i-handle.